Court and Bank, in a vote of 7-4, with 4 justices taking no part, has acquitted Hubert Jeffrey P. Webb, Antonio Lejano, Michael Gatchalian, Hospicio Fernandez, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, and Gerardo Byong. Pagkatapos ng mahigit 15 taong pagkakakulong sa salang panggagahasa at pagpatay sa mag-iinang Visconde, pinawalang sala ng Korte Suprema ang mga pangunahing akusado. The prosecution was not able to prove their guilt beyond reasonable doubt. 7 mahistrado ang nagbaligtad ng naunang hatol ng Parañaque Regional Trial Court at Court of Appeals na guilty ang grupo ni Webb sa Visconde Massacre. 4 na huwes ang hindi sumang-ayon sa mayorya, samantalang 4 ang hindi sumali sa botohan. It was more on the quality of the witnesses presented by the prosecution, on the quality of the testimony because of marked inherent inconsistencies, and the supposed corroborations from other witnesses could not be relied on. Wala na katarungan dito sa ating bansa. Halos 20 taon nang hinihintay ni Lauro Visconde ang ganap na katarungan para sa kanyang mag-iina. Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, lumayo ang kanyang pag-asa na makamit ang inaasam na hustisya. Sasabihin, yung testigo namin, adik, kaya hindi credible. Alam nga naman ang kasama nila nung gabi yun, madre. Ang inyong ginawa po dito, pinatay ninyo ang criminal justice system. Mga PI kayo! Hati ang mga opinyon sa naging desisyon ng Supreme Court. Di mabilang ang naniniwalang guilty ang mga akusado. Pero marami rin ang kumbinsidong walang kinalaman sa krimen ang grupo ni Webb. Hindi naman ibig sabihin ito na sinasabi ng ating magistrado na sa pinakahuling pagliliwanag ng Korte Suprema, idiniin itong hindi sinabi ng mga mahistrado na inosente ang mga pinalayang akusado. Sa gitna ng maraming katanungan at pagdududa, lalong lumalim ang misteryo ng Visconde Massacre. Hanapin tunay na kriminal pagkatapos ng basura itong aming anak ko. Simulat sa pool, isang malaking palaisipan ang Visconde Massacre case sa mga otoridad. Walang kilalang kaaway ang mag-iina, pero brutal ang pagkakapatay sa kanila. Kahit matagal ng pulis, nagulat pa rin si Gerardo Byong sa nakita niya sa master's bedroom ng mga Visconde. Kasi kako, o tumaya mo, mahuhuli lang kita, sarap sa'yo kako patayin. Grabe ka ako itong ginawa ka ako. Dahil doon ako na yung balahibo ko sa awa, doon sa bata. Nakatihaya na patay, saksak sa, daming saksak sa katawan. Puro puso lang eh. Lahat sila. Yung ina, yung bata, pati yung Carmela. Higit 12 saksak ang tinamo ng 47 gulang na si Estrelita. 19 naman ang ininda ng 7 taon niyang bunso na si Jennifer. Ang 18 gulang na si Carmela, ni-rape muna bago sinaksak ng 9 na beses. Si Byong ang ipinadalang investigador ng Parañaque Police sa crime scene. Dinatnan niya ang mag-inang Jennifer at Estrelita sa ibabaw ng kama. Parang inihiga ang 2 bangkay. Halos hindi nagusot ang bedsheet ng kama kung saan pinaniniwala ang sinaksak ang 2. Si Carmela naman ay duguan, nakahandusay sa maliit na rug sa may paanan ng kama. Yung Carmela, nung dumating ako roon, may tabo na yung kanyang ari. Pero sabi ng mga naonang pulis, batubad yun. Tapos yung short na nakasampay daw doon sa paan ng bata dito, yun ang itinabon doon sa ari ulit ng dalaga. Tingin ng investigador, maaaring pinagtangkaan din na gahasain si Estrelita. Doon sa ng pantalon, parang may bahid na gano'n ng dugo. So para bang kumbaga sa pinag-anuhan din yung ari ng tapat ng babae.
Di tulad ng mga napabalita, wala raw bahid ng dugo sa pader o dingding ng master's bedroom. Ang natatandaan ni Byong ay ang tilamsik ng dugo sa Venetian blind ng silid. Yun, doon may nakita kong dugo na gumanon ba. Parang yung bata siguro nung sinaksak na ganon yung dugo. Yun lang ang dugo na nakita ko maliban doon sa kanilang hinahigaan. Walang nagkalat na dugo. Maayos daw ang loob ng bahay ng mga Visconde, puwera sa master's bedroom at sala kung saan may isang malaking bato at nagkalat na basag na salamin. Indoor. Left and right, mayroon salamin yun na nakaganon lang kalaki. Yun ang ginamit para mabasag yung salamin, ibinato. Kaya nagkalat doon sa loob ng bahay. Doon sa investigasyon ko, dahil wala naman mapagdaanan ng tao, wala naman nagbukas, maaari doon pumasok yung tao. Naka-double lock ang pintuan ng bahay. Hindi mabubuksan kung walang susi. Kumbinsido si Byong na dumaan ang salarin sa butas ng binasag na salamin. Mayroon daw siyang nakuhang fingerprints sa may hamba ng pintuan. Nang gabing mangyari ang krimen, sa kwarto katabi mismo ng master's bedroom natulog ang dalawang kasambahay ng mga Visconde. Ginisa at pinahirapan ni Byong ang dalawa para umamin. Tinubig ko yung sinatulang. Inano ko nga sa inodoro. Linubog ko yung sinodoro. Yung luwa, dila ya. Wala puro iyak lang ang makukuha mo na. Share po namin alam. Pinakuha ni Byong sa punerarya ang mga bangkay pagkatapos makita ng ilang mga kamag-anak ang nangyari sa kanila ni Estrelita, Carmela at Jennifer. Yung bedsheet, yun ang binalot ko po sa patay. Kung mayroon mga natira roon na sinasabi nila, maaari yung kumot o either mayroon pang sobra doon sa bedsheet o na kanilang lininis o kaya yung punda ng unan na maaari yun ang kanilang sinunog. Ang bayaw ni Estrelita, si Mar Gatmaytan, ang nagpasunog ng duguang bedsheets at punda at nagpalinis sa bahay ng mga Visconde. Bukod sa matinding amoy ng lugar, pauwi na noon mula sa Amerika si Lauro Visconde at ayaw na ng mga kaanak na makita pa nito ang pinangyarihan ng malagim na krimen. Pagkatapos namin nagkuha ng fingerprint, dahil andun naman yan si Mr. Gatmaytan, doon na nagsabi na, pwede na kami maglinis. Kako, pwede na, tapos na kami. Umuwi na kami. Pero 2 days pa daw after, bago nila linis ang buong kabayan. Ang nagpasunog, si Mr. Gatmaytan, hindi ako. Wala akong kilalaman doon sa sabing sinunog. On record yan, sa husgado, naitanong yan din ng mga abogado, talagang inamin niya na siyang nagpasunog. Ayon kay Byong, nakuha na niya ang lahat ng mga kailangan sa crime scene. Naipasa raw ang mga ebidensya, fingerprints, litrato at kanyang report sa National Bureau of Investigation o NBI. Hindi lubos maisip ni dating NBI Director Epimaco Velasco ang nangyari sa mga Visconde. Very decent yan. Hindi naman patakbo yung babae si Carmela. Tahimik silang pamilya. Kung may galit kayo sa ganon, pagpatay, dalawang saksak lamang siguro ay tama na. Pero yung ginawa yun talaga, kung hindi ka nasa ilalim ng kapangyarihan ng masamang pinagbabawal na gamot, hindi mo magagawa yun. Batang to, tinan mo. Taga BF Home sa Parañaque rin si Velasco. Siya ang unang humawak ng kaso ng Visconde Massacre sa NBI nang humingi ng tulong si Lauro Visconde sa kabila ng patuloy na investigasyon ng mga pulis. Nahirapan si Velasco tukuyin ang motibo ng pagpatay sa mga Visconde. Kung pagnanakaw, hindi naman daw sikat o kilalang may pera ang mag-iina sa kanilang lugar. Ano pa ang nawala? Jewelry, o cash, walang accounting. We were not able to find out whether anything was lost. Ang aming tsuri, 1 or 2 of the workers at that time in that area. At that time, maraming construction doon sa kanilang area. Personal na pinakialaman ni Velasco ang investigasyon. Siya raw mismo ang nakipag-usap sa mga kapitbahay at security guard ng subdivision
Pero wala raw lahat nakita o napansin na kakaiba noong gabi ng krimen. Sa umpisa pa lang, nahirapan na ang NBI pag-aralan ang kaso dahil sa sinunog na ebidensya. Anong kuntukot? Wala ang mga ebidensya. So we have to start from the scratch. Halos 300 katao ang inimbitahan ng mga otoridad para sa routine investigation at fingerprinting kaugnay ng Visconde massacre case. Iisang fingerprint ang tumugma sa nakuha sa crime scene. Ang fingerprint ng inhinyero na gumawa mismo ng bahay ng mga Visconde. Walang napigang impormasyon ang NBI. We have testimonies, left and right ang aming investigation. We manhandle some of them just to extract but that piece of evidence. Unfortunately, hindi namin makakuan and several teams were assigned in this. Itinuloy ng Parañaque Police ang sarili nitong investigasyon sa kaso. Sinundan ni Byong ang kanyang teorya. Isang peeping Tom o mamboboso ang pumatay sa mga Visconde. Sa tapat na bahay, mayroon 2 dalaga roon. Sabi niya, sir, kagabi may napansin niya kami na parang may tao dito sa tapat ng aming tinutulugan. Ako tapos sabi nila, sir, minsan mayroon nanilip sa akin dito sa namin CR. Tingnan mo, sir, nabasag nga yung isang jealousy. Nakausap ni Byong ang 2 dalaga nang makitawag siya para magbigay ng spot report sa headquarters matapos madiskubre ang krimen. Wala raw kasing telepono ang mga Visconde. Sa tapat ng bintanang itinuro ng mga dalaga, nakakita si Byong ng bakas ng paa. Sinundan daw niya ito hanggang sa bahay ng mga Visconde. Yung pa yung footprint na nandoon sa ibabaw ng kutsi, na kung saan doon umakyat yung tao para patayin yung ilaw doon sa garage. And then pag-ikot ko doon sa bahay ng mga Visconde doon na sa kwarto ng pinangyarihan, ganito. Doon yung footprint na nakita doon sa bahay, pati doon sa kotse, yun din yung footprint na nakita ko roon. Nagtanong siya sa sikyo ng subdivision kung may napapansin na kahina-hinala. Nagmanman din siya. Ang tao na tinutukoy nila na madalas maglalakad sa mga alanganing oras. Yung kasunto ko rin, Michael Gatchalian, na kapitbahay nila roon. Isang madaling araw, hinarang at kinapkapan ni Byong si Gatchalian. Nakakuha siya ng 1.5 stick ng marijuana. Dinala niya sa pulisya ang binata